And today's sermon focuses on how to become the shepherds. Luke chapter 8, verse 20. Are you there? Luke 2:8-20 says, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them." May nagpakita. "And the glory of the Lord shone around them, and they were terrified." Natakot sila, sobrang takot. Verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I will bring you good news that will cause great joy.'" Take note of that. Good news that will cause great joy for all the people. Because verse 11, today, this is the good news. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. That's the good news. Ito ang magandang balita. Verse 12, "This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, verse 14, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Verse 19, "But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, which were just as they had been told." What is special about the shepherds to be included to the story, to the narrative of Christmas? Bakit hindi nalang sinama ang mga Pharisees, ang mga Levites, ang mga noblemen, ang mga kings, ang mga political advisors? Bakit sinama ang mga shepherds? What is significance sa mga shepherds, sa mga bakero o sa ating pa? Ano ang kahalagahan nito? Well, first of all, let me give you an idea. Because God Himself, our God, Jesus Christ, is our great shepherds. That's the number one point. Why shepherds are so important in the story of Christmas. Bakit napakahalaga ang shepherd? Because God Himself is our great shepherd. Ang sabi sa Psalms chapter 23, ano sabi doon? Psalms 23:1, "The Lord is what? The Lord is my shepherd." Sabi ni King David, "I shall not want." And so, ang shepherd ay napakahalaga sa story ng Christmas because ang pagiging pastol sa buhay ng mga Israelita, ito ay galing pa sa kanilang mga ninuno. Remember Jacob? Si Jacob, marami siyang alagang hayop at marami siyang alagang tupa. Remember Joseph? Si Joseph the dreamer, siya isang shepherd. At through that shepherd boy, ay pinagpala ng Diyos ang buong Israel dahil sa isang shepherd boy na nagkaroon ng vision galing sa ating Panginoon. So why shepherds are so important in the story of Christmas? Because first of all, it is the Lord who is our shepherd. The shepherds reflect kung sino ang ating Panginoon. Because God is our shepherd. And secondly, it is from the root. Galing pa sa kanilang mga ninuno ang pagkakaroon ng shepherd. And thirdly, ang shepherds ay isang trabaho na kung saan pinili ng ating Panginoon because one of the list of the mga trabaho sa Israel
maliban sa ikaw ay isang servant, maliban na ikaw ay isang binili lang galing sa kung saan, pagkatapos ikaw ay nagtrabaho sa mga mayayamang tao, slave ka, at isa sa pinakamababa ang trabaho ay ang shepherd sa Panginoon. Hindi mas mababa siya ikumpara sa mga sundalo na pinapadala doon sa, katulad sa ipinadala ng tatay ni David, ang kanyang mga kuya doon sa gihera. At si David hindi pwedeng sumama, at normally ang mga bunsong anak sa Israel, sila ang naka-assign para mag-alaga ng mga hayop. Sila ang mga shepherd. Hindi sila pwede doon sa giyera. Kaya, the very least of the, yung status mo ay ang pagiging shepherd. Hindi mo ito magiging pangarap sa buhay na maging ikaw ay shepherd. Wala ito sa pangarap ng mga normal na mga Israelita. But because ito ay galing pa sa kanilang mga ninuno, but because alam ng Diyos na sa pamagitan ng mga shepherd na ito, may i-referent niya ang kanyang pangangalaga sa mga tao. Dahil kahit ang mga shepherd na yan, kahit ganyan lang sila, alam niyo mga shepherd, marunong manggamot yan. Imagine pagka nasakit ang kanilang mga tupa, pag nasugatan ng mga tupa, pag kinain ng liyan ng mga tupa, kinain ng oso ang mga tupa, marunong silang mag-alaga, marunong silang maggamot ng kanilang mga alaga. And that's how the Lord reflects Himself. And I believe why He chose the shepherds to be part of the announcement of the blessed birth of the Savior. So, shepherds are very important for the Lord. And so, what can we learn from the life of the shepherd? And this is our point. Ano ang matututunan natin ngayong Pasko sa buhay ng mga simpleng tao? Okay? Sapagkat ang Diyos, alam niyo ba, first of all, pumunta siya hindi para sa mga mayayaman, para sa mga tutuwid. Pumunta siya sa mga dukha at sa mga makasalanan. That's why that is the essence of why the Lord Jesus Christ should be hanged on the cross of Calvary. Kung ang mga tao ay okay na, matutuwid na, mga walang problema sa buhay, ang mga tao ay wala nang pangangailangan, mayayaman, at walang kasalanan, hindi na siya sana nakapakot dyan sa cross. But because people in this time, lalo na ang kanyang bayan, nasa ilalim sila sa Roman Empire, at sila ay naghihirap, sila ay kinakawawa, at of course, ang mga Roman Empire, dahil alam nila na ang mga Israelites ay magagaling mag-aalaga yan ng mga hayop, sila ang pinapaalaga ng kanilang mga hayop. So karamihan sa kanila yung naging mga shepherd, ang mga mababang uri ng trabaho sa society. But despite of that, mahal sila ng ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa mga tao, sa mga mababang tao. At kung iniisip mo na mababa ka, malapit sa iyo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. So what can we learn from the shepherds in the story of Christmas, sa Nativity? So, in verse 15, when the angels had left and gone into heaven, alam naman natin ang story, di ba? Okay, shepherds, sila ay lumalabas. At ito mga shepherd na ito, na nakarinig ng mabuting balita, lumabas niyan sila para mag-overnight sa kanilang mga hayop. Okay, dahil malayo ang pastulan, malayo ang kanilang pinapakainan, malayo ang field na kung saan magpapakain sila ng kanilang mga tupa, hindi sila makalabalik agad. Alam niyo naman, ang mga tupa, mahina lang yung maglalakad at saka malabo pa ang mga mata. And so, kailangan ng mga shepherd, dahil malayo ang kanilang pastulan, they need to spend the night sa field just to watch over the flock or the sheep na kanilang inalagaan. And the danger is so prevalent. Ibig sabihin, kahit saan lang ang danger, okay, darating dahil, bakit? Kasi gabi yan eh. Maraming pwedeng mangyari sa mga sheep.
Kaya dapat nandoon ang mga shepherd. You see, the character of the shepherd, alam niyo, di ba? Hindi siya katulad lang ng isang empleyado, pagkatapos magtrabaho, uwi na sa bahay, matutulog. May hinga. Pero iba ang mga shepherd. Sila ay mananatili sa kanilang mga sheep at babantayan nila, aalagaan nila. So what can we learn from them? After hearing the good news, sila, before that, binigyan muna sila ng favor ng Panginoon at nagpakita ang anghel sa kanila at that night. Sino ang anghel? Ayon sa marami, ay sa mga scholars, ay si Gabriel, ang angel na nagpakita sa kanila. Okay? Sapagkat meron naman tayong Michael Archangels sa status ng mga angel na yan, magkaiba si Gabriel at magkaiba naman si angel. So when you study in genealogy, ay pinag-aralan niya natin sa Bible School, magkaiba si Archangel Gabriel at magkaiba naman si Michael. Nasa military si Michael pero si Gabriel ay nandito siya. Siya yung mga taga-announce, taga-hatid ng balita. Magkaiba ang kanilang trabaho. And so at that night, the shepherds were favored by the Lord. Nakaranas sila ng sobrang kakaibang karanasan. I don't know kung anong pinakamagandang karanasan niya sa buhay. But for the shepherds, this is the best. This is so significant. This is big. Napakalaking pangyayari sa buhay nila na maranasan nila ang presensya ng Diyos. There is no such other or greater experience than to experience the very presence of God, my dear. Walang pinakamaganda, pinakamalaking experience sa buhay mo, kundi maliban na na-experience mo ng Diyos. So, na-experience nila, then, kinausap sila ng ating Panginoon at nag-announce na merong mangyayari na magandang balita sa kanila. Okay, sa beginning from verse 8, na meron, sa verse 11, sabi nila, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah." Yun ang announcement sa kanila. And then, na-experience nila ang napakalaking glory ng Panginoon. At that point, ang glory ng Panginoon na hindi naranasan ng hari, hindi naranasan. Even I believe ang ibang mga lingkod sa church, they don't even experience the presence of God like what the shepherds had experienced at that time. Hindi nila na-experience yung Shekinah glory ng Panginoon. Hindi nakarinig sila ng napakalaking choir sa langit. Hindi nila ito naranasan. Pero naranasan ito ng mga shepherds. That's so special sa buhay ng mga shepherds. Okay? So, di bali na ang bakiro ko, basta naranasan ko sila. Okay? And their lives, ang buhay nila ay binago ng Diyos. Their lives never had been the same again sa experience na yun. Kapag na-experience mo si God sa buhay mo, your life will not be the same again. Okay, magbabago ka kapag naranasan mo si God. And I hope maranasan natin ito sa Christmas. Okay? So, ano kaya maranasan natin si Lord ngayong Christmas? Alam niyo ba, sayang lang naman kasi pag hindi mo naranasan si Lord sa Christmas na to, yung bang hindi mo siya na-feel, yung bang walang nangyari sa buhay mong pagbabago, yung bang walang transformation na nangyari sa buhay mo, sayang ang Christmas, sayang ang regalo, sayang ang mga pagkain ihanda natin, sayang ang lechon, sayang ang pansit, ano pa, kung walang magandang nangyayari sa buhay natin sa Christmas, kung hindi natin talaga na-absorb what really the essence or the meaning of Christmas, at walang pagbabago sa buhay natin. But for the shepherds at that time, their lives has been never the same again because they experienced the presence of God at Christmas. So first of all, verse 15, anong nangyari? When the angel had left them and gone into heaven,
The shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that had happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Alam niyo ba, nakikita kayo ito? Yung experience na yung superlative na yun no? Yung ma-experience mo yung langit, makita mo yung langit, hindi na ordinaryong bagay yan na mangyari sa buhay nila. Napakalaking bagay na yun. But what more bigger is that when they see in their very eyes the blessed Savior. Secondary lang pala yun, yung experience na yun, yung announcement. What is more valuable, what is bigger than the first experience is that when they decided to go to Bethlehem to see for themselves the blessed Savior Himself. Okay? Mas malaki ang kanilang karanasan noong nandoon na sila nakaharap sa yung sinasabi ng mga angel. Okay? So, after hearing the news about Christ, hearing from the angel, okay, ang ganda experience na yun makausap kong angel. Sino na dito nakausap ang isang anghel? Wow, grabe yan. Kita mo sa Bible times, napakahalaga ng presence ng angel kasi angel brings miracle. Pag nandoon sila, pag may anghel, may milagrong nangyayari. Example, pool of Siloam. Isang pool kung saan nandoon ang mga taong may sakit. Okay, let's say may cancer, may ketong nandoon. Okay? Nandoon mga taong may sakit, nakapalibot sa pool. Dahil isang beses sa isang taon, according to what they believe, ay bumababa ang isang anghel doon sa pool at I don't know kung ano ginagawa ng anghel, bumababa siya, baka naliligo, naghihilamos. When the angel touches the water, okay, there is supernatural power ang nangyayari. He releases a supernatural power. At ang lahat ng mga tao na kakalibot doon, day and night, naghihintayan. At kung sino ang mauna lang naman na makatabing or makatouch sa tubig na yon, siya ang unang makaka-receive ng kagalingan, ano man ang kanyang sakit. That's the importance of the angel at that time. Kaya super blessed ka kapag anghel pa lang ay nakausap ka na. Si Moses, nakausap ang anghel sa burning bush. Right? Pero, relate na blessing pa lang sa kanya. Kasi, ang gusto niya makausap talaga ay ang presensya ng Panginoon. But he was not allowed to face the glory of God. Ano ginawa ng Diyos? Kasi masusunod siya. Sobrang banal. Sobrang laki ang inihiling ni Moses sa Diyos. Sobrang banal that even in the very the regions or the vicinity ng kanyang presensya, hindi ka pwede pumasok doon. Why? Because of the holiness of God. Sabi ni God, Moses, hindi ka pwede humarap sa akin. Tumalikod sa nakatalikod lang. Tapos nakatakip pa ang mukha ng Diyos para lang mapagbigyan si Moses. Ang galing naman ni Lord na pinagbibigyan niya pala tayo sa ating mga kahilingan. Pero alam niya kung ano ang mabuti sa atin. When God granted us with our desire, okay, He knows what is best for us. Right? Pag pinagbigyan ka ng Diyos, alam niya kung anong mabuti sa atin. Now, these shepherds, napakaganda ng experience nila sa angel. Pero ang mas maganda, anong experience nila sa angel? Nakarinig sila ng super gandang choir. Siguro habang narinig nila yun, maraming nangyari. Pero kagalingan na nangyari sa kanila. Nawawala na yung problema nila. Okay? Hindi lang kasi sila nag-touch ng tubig ng anghel, kundi narinig nila ang boses ng anghel. And when you hear the voice of an angel, mayroong power din. At maaaring
nagkatanggal-tanggal na ang kanilang mga problema noon, nagkatanggal-tanggal na ang kanilang mga karamdaman. What is more special at that particular moment is when they decided to go to Bethlehem to see for themselves the blessed Savior. And so, ano masabi sa 16, sa 15, sabi niya, let's go to Bethlehem and see things that had happened, which the Lord has told us about. 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Anong distance? The Bible is not clear about the distance as to how many hours from where they are going to Bethlehem. Kung ilang oras sila nagbagtas. Okay? Sa bagay, madali lang naman from here going to Kalibo eh. Pag narinig mo, nandoon sino bang artista dumating na? Tapos walang sasakyan eh. Lakad tayo lahat. Or dyan lang, sa may nag-concert dyan. Pag may artista, lakad ng mga tao, pupunta dyan. Pating oras na naman. Pero in this particular moment, di natin alam kung ilang oras. Hindi mga shepherd ang mga yan. So mahirap. Mahirap. Baka dinala pa nila, I believe dinala nila ang kanilang mga alaga at that time. Imagine that. But because of the joy, dahil sa kanilang kagalakan, because of what they believe, and the joy in their hearts, minaliwala nila ang lahat para lang makita ang Savior. Praise God sa buhay ng mga shepherd. So para sa atin, gaano natin dinidesire na maranasan si God sa Christmas dito? Ako, although ang 25 naman ay tradition lang yan. Okay? So, we follow the tradition. We respect the tradition na 25 Christmas. Okay? Alam naman natin na hindi naman talaga yung birthday ni Christ kasi very opposite sa panahon na ito. Ang time na ito ay very opposite. Ang sabi ng mga Bible scholars, it could be April. Hindi yun kasi kung Christmas time kasi sa panahon nila, sobrang lamig, hindi pwedeng lumabas ang mga shepherds sa gabi pag December, sa panahon na yun. Ang sabi ng mga Bible scholars, it could be April. Okay. But anyway, wala naman tayong problema basta sineselebrate natin ang Christmas. So, meron nga, birthday ko nga malapit na rin. Pero sabi ni Mother, dapat ipinanganak ako ng hindi December 22. Baka pinigilan niya lang. But anyway, the life of the shepherds, napaka-gandang tularan ng shepherds because of their desire na mapuntahan ang Savior, na maranasan nila ang Savior. So after hearing the news about Christ, the shepherd went to see Christ for themselves. So how do we experience Christ in this Christmas? You have your Bible. Hindi na rin sa atin bago ang announcement tungkol sa kapanganakan ni Christ, right? But to experience Him, look at your Bible, read your Bible, and see for yourself. Ikaw mismo ang mag-discover. Alam mo ba, habang binabasa mo yan, ang story ng Nativity, magkakaroon ka ng spiritual na experience sa ating Panginoon habang binabasa mo ang kanyang salita. And see for yourself, experience the presence of God through His Word. Once again, go back to the story of Christmas. Second, after hearing the news about Christ, the shepherds shared what they saw. Pagkatapos nilang marinig ang announcement tungkol sa Blessed Savior, agad-agad pumunta sila sa Bethlehem. So regardless of distance, regardless of the danger, ay kanilang sinuong ang gabi na yun kasama ang kanilang mga alagang hayop. Ba dito ang may mga responsibilidad sa buhay na kasama niya rin ang mga responsibilidad niyo sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-discover kay Lord. In verse 17, ang sabi dito, when they had seen Him, nakita na nila si Jesus,
They spread the word concerning what had been told them about this child. Sino yung sinasabi dito na they spread the word concerning what had been told them about this child? And verse 18, all who heard it, sino yun yung all who heard it? Meron bang ibang tao? Ayan o, maaari. All who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Kinuwentuhan nila si Mary, si Joseph, at yung mga tao na nandoon. So it gives us the idea na hindi lang ang mga shepherds ang pumunta doon sa manger. May iba pa. Maaring yung may-ari ng bahay, meron pa rin nanganak sa, alam nyo kasi, manger ang kanilang nabagsakan dahil puno na nga ang mga bahay-bahay. Because at that time, di ba, ang sabi dito ay registration ng lahat ng mga tao eh. Okay? Ang lahat ng mga tao kailangan magpa-register. Okay, lahat ng mga taga Jerusalem ay nagsibabaan kahit saan man sila nanggaling, magpaparehistro. Eh syempre, pagka lahat ng tao ay umuwi sa kanilang bayan, bakasyon ba? Pero hindi bakasyon ang punta nila. Registration, nagpapalista. Kaya lang, buntis na siya. Okay? So, nahuli sila pagdating, puno na ang mga hotel, puno na ang mga bahay na kanilang matutuluyan sana. Kaya, nabagsak sila sa manger. Wala na eh. Puno na lang sila. Kasi puno na. At the time na napanganak si Mary, I believe itong sinabi dito sa verse 18, and all who heard it, kasi nag-broadcast ng mga shepherd, alam nyo, meron kaming experience. Nagpakita ang anghel. Sino ang sinabihan niya? Maraming tao. Not only Mary and Joseph, pero maraming tao na nandoon. Siguro hindi mga nag-ausyoso, umiyak ng bata, ay, may naman yan. Hindi pumunta. Yung may-ari ng bahay pumunta. Yung mga kapitbahay pumunta. Eh pagdating ng mga shepherds, marami ng tao. At nagkwento sila kung ano ang kanilang experience, kung ano ang kanilang narinig. And what we heard and experienced about what the shepherds saw and heard, and yan. Ano ang kanilang narinig? Next slide. Verse 9. The appearance of the angel. Ito yung kanilang experience na sinabi sa verse 18 na sa mga tao. Oy, alam niyo ba? Bago kami nakarating dito, ito ang experience namin. Merong angel na nag-announce. Biglaan lang siyang nagpakita sa amin. So how do you feel na ang buhay mo doon sa parang, okay, at bigla ka na lang, biglang mayroong magpapakita sa inyo na liwanag na lang, ano? Sobrang nakakatakot yun. Okay? But, sinabi nila ang kanilang experience, and these are their experience, ang mga shepherds. First of all, sa verse 9, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. First experience nila, the appearance of the angel. Wow! Sana all. Natin ngayon, na-experience natin ito. Ang kalwalhatian ng Diyos. Second, the glory of God. And the glory of the Lord shone around them. Angel, and the glory of God. Umikot pa sa kanila. Ano ba ito? Sobrang liwanag. Gabi, bakit? Mukhang araw na. Sobrang liwanag. At pagkatapos yun, they were terrified. Nanginig sila sa takot. Pero ang sabi ng angel, huwag kayong matakot. Alam nyo, merong spiritual na implication doon sa takot nila. Kasi pag makasalanan ka sa harap ng Diyos, ang presensya ng Diyos is judgment. Alam niyo ba yun? At ang reaction ng isang taong makasalanan pag nandiyan ang presensya ng Diyos, terrified tayo. Sobrang nanginginig tayo sa takot dahil sa kabanalan ng Diyos. Pero, ang kanilang takot ay napalitan ng galak, ng hope because sa ano? Sa third experience. The good news. There is a good news. Yes, merong judgment sa mga sinners. Ay matatakot tayo noon. Hindi tayo pwede marap sa presensya ng Diyos. But thank God for the good news. This is the antidote. This is the solution to our human sinful problem in facing the blessed and holy God. Is the good news. And yun, today, sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Okay lang yan, pinatawad kayo. You found favor from the Lord. Oo, dapat matakot kayo.
tayo may judgment, ang presensya ng Diyos sa mga taong makasalanan. But because you were found favor by the Lord, then huwag kayong matakot. Tayo ay nakaranas ng favor sa Diyos nung tayo ay sumampalataya sa gospel ni Jesus Christ. Kaya instead na ma-terrified tayo, nasabi dito sa verse 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Huwag kayong matakot. Hindi na kayo kasama sa judgment dahil nandito na ang tagapagligtas, tinawag na Messiah, Yeshua, Messiah, the Lord. Now, and after that, hindi na sila natakot dahil pinatawad ang kanilang kasalanan because of God's favor. Yan ang nangyari sa atin. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Then the heavenly worship proceeded. Suddenly, sa verse 13, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God, and saying, "Glory to God in the highest heavens, and on earth peace." Okay? Ano sabi? Peace. Yan ang mangyayari sa atin. Peace to those whom He favor, rest. Peace. Ano yung peace na yan? Hindi lang peace na kapayapaan at katahimikan, kundi peace between us and God. Dahil wala tayong peace between God. But because of God's favor, yung umaharang sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos ay tinanggal sa pamamagitan ng announcement ng angel na yan, na today, in the town of David, a Savior has been born to you. And He is the Messiah. So tanggal ang wall at nagkaroon tayo ng peace, kapayapaan sa kalooban at kapayapaan na hindi na nating kaaway ang Diyos. Kung hindi, kakampihan natin ang Diyos. Hindi lang natin siya kakampi, kaibigan natin ang Diyos. Hindi lang naging kaibigan, naging tatay natin ang Diyos. Naging shepherd natin ang Diyos. At totoo ang sinabi ni David sa Psalms 23:1. The Lord is my shepherd. Nangyari na sa atin ang sinabi ni Psalms chapter 23, na the Lord is my shepherd. I shall not fear. So, yun ang kanilang experience. Sinabi nila sa mga tao yan. Ang ganda. At anong nangyari nung narinig ng mga tao yan? Anong nangyari? Okay, sa 18. And all who heard it were amazed. Huh? Is that so? At what the shepherd said to them. Pati sila na mga, I believe, pati sila ay sa kwento lang, naranasan nila ang presensya ng Diyos. It's because nandun muna sila sa harap ng tagapagligtas. What else could we learn from the life of the shepherds? First of all, after hearing the news about Christ, the shepherds went to see Christ for themselves. Huwag mong ipagkatiwala ang experience mo kay God sa iba. Sa asawa mo, sa nobya mo, sa nobyo mo, sa kapatid. Huwag mong bibili ka ba? Hindi pagpaugayon. Huwag mo nga magtuo sa Diyos yung experience. Aton nga kaguwasan, ay ugot-ugay mo natin sa iba. Hindi personal na experience. Second, after hearing the news about Christ, the shepherds shared what they saw and heard. Please tell others about your experience. The goodness of God. Nakanta natin, di ba? The goodness of God. Totoo ba ang mabuti ang Diyos sa buhay natin? Mabuti ba ang Diyos sa buhay niyo? Paano ko malalaman? Paano malalaman ng tao na mabuti ang Diyos? Kung hindi niyo sasabihin. Hindi niyo ite-testify ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa mundo. Third, after hearing the news about Christ, the shepherds returned glorifying and worshiping God. Pagkatapos nila sinabi na yon, sa presensya ng maraming tao, pagkatapos na sila ay sumamba na doon sa Blessed Savior na kanilang nakita, then they returned. After hearing the news about Christ, the shepherds returned. Ano yan? Glorifying, hallelujah, worshiping God, praise the Lord, amen.
nag-hallelujah, praise the Lord, ang mga shepherds. It seems so awkward. Hallelujah, praise the Lord. But that's the result of the joy. That's the result of your salvation. You will be singing hallelujah, praise the Lord, because of what the Lord has done in your life. It seems so awkward, but that's the result. Yan ay resulta ng kabutihan ng Diyos. Kaya hindi kinakahiya ang hallelujah, praise the Lord, sapagkat mabuti ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. People would not be singing hallelujah, praise the Lord, dahil walang ginawa ang Diyos sa buhay nila. Their